Yo, 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 what's up, what's up, what's up mga pare ko, kamusta? Nandito na naman tayo para manghusga ng mga rapper na tanga. Ayan, diretso na, di ba? Ito ay pangalawang battle na po mga bossing ko, no? Mga pare ko, ito ay pangalawang video reaction ko na ngayong gabi. Dahil gusto kong gumawa ng dalawang video reaction ngayon dahil wala naman akong gagawin bukas, so okay lang kahit magpuyat. At yun. Bago magpisa gaya ng dati, gusto ko magpasalamat sa aking mga sponsors, no? Shinwear Clothing, maraming salamat kay Kuya Mabagtingla at sa aking malupit na inaanak si Shin Rojan, yun, aka Bosyo. Gracia Worldwide kay Boss Jekris, Distinctive Clothing kay Madam Alex Llagas, eto, yung self-made. Egocentric kay Papa Joseph Aday at Crown Manila kay Kuya Nico Manning. Yan distinctive clothing na yan, eto po ay puro acid wash, yan. Puro acid wash po siya, yung mga nilalabas nila. At puro solid din po talaga. Yun, eto ay battle ni Poison 13 versus Zendlook. Hindi natin patatagalin. Let's get it on! Nanalo lang coin toss si Poison 13. Piliin niya mauna. Zendlook, pakinggan natin. Tig-2 minuto dapat. Out 13, Zendlook. Galit sa akin si Enigma. Habang tumatagal, mas nahahalata ko na. Porkit mahilig ako sa kabute, binigyan niya ako ng MC na may tae ng baka sa mukha. Tinitira ni Enigma, Cebu Pacific. Ngayon sa akin ay mas klaro. Palpak ang serbisyo nyo, may nakalusot na bomba sa eroplano. Isang taong puro paawa kontra sa pawang narsisismo. MC na puro gimmick kontra sa purong lirisismo. Disiplinado, may prinsipyo. Tapos sa akin kasasabay, mahihirapan kang makipaglamano sa taong may bakal na kamay. Pinalaki ka ng iyong inang at pinagkaitan ka ng tatay. Impluwensyado ng hamog ang iyong pagkabata. Sa kalsada ka nasanay. Dahil sa usok ng bato, sa realidad ka naging mulat. Nabalot ng kasalanan itong sinilang na hubad. Hoy, dilata! Nabalot ng ano? Ng katotohanan. Naging mulat. Nabalot ng kasalanan itong sinilang na hubad. Nabalot ng kasalanan itong sinilang na hubad. Galing no, nabalot ng kasalanan itong sinilang na hubad. Kumbaga, puro kasalanan na lang yung ano sa'yo, na bumuo sa'yo. Itong sinilang na hubad. Hoy, dilata! Tirik na sa kapasidad mo siguro. Kung nasanay ka sa tinapa, di mo kakayanin ang isdang oro. Mistulang pagpapatiwakal, ang pagyabang niya ng kusa. Itong tao na nagbigti, ang mga paa wala na sa lupa. Ang panlabas ay wag husga. Ang pagyabang niya ng kusa, nagbigti itong taong ang mga paa ay wala na sa lupa. Ang galing, no? Para daw siyang nagbigti pag nagyayabang daw. Oh, mistulang pagpapatiwakal, ang pagyabang niya ng kusa. Itong tao na nagbigti, ang mga paa wala na sa lupa. Ang panlabas ay wag husgahan. Aral mula pa pagkabata. Pero minsan dapat ka rin magayos para magmukha kang kaaya-aya. Sa mata ng Diyos, lahat tayo ay mga gwapo at mga gwapa. Kaso sa mata ng Diyos, isa kang tumubo na katarata. Magbago man ang panahon, huwad mananatili kang maalat. Oo, pumuti man ang uwak, ay maitim pa rin ang balak. Kung hiling makipagkumpetensya sa mga linya, wag na po. Nasa kalingkingan lang yung tinta mo, parang daliring may tato. Ikaw ang OG ng mga manyak. Sige, aking ikukwento. Minsan sa backstage, nung may hawak ako na alak, tapos siya naninigarilyo. Nung may dumaang babae, doon nakita ko ang proheba. Nakatingin ka sa hinaharap na para bang propeta. Pag sa iba ka na galing no, nakatingin ka sa hinaharap na para bang propeta. Kumbaga, hindi niya lang binato ng hindi niya lang binatong nakikita kong nakatingin ka sa cleavage. Kumbaga gano'n, no? Sa pagiging ano niya pa rin, sa pagiging makata niya pa rin binato. Sulat, sa akin yan ay kalapastanganan. Pero ang paggamit mo ng ibang pagkatao ay mas malaki pang kasalanan. Di mo kayang manalo nang di gumagamit ng ibang pangalan. At mas lalong di mo kayang bumatil pag walang nagaambagan. Nagagawa niya lahat ng mga nagagawa ng iba, pero wala ka pang nagagawa na di pa nagagawa ng iba. Manggaya ka na ng estilo at karakter. Sigaw dyan, papatunayan mo lang sa mga tao na hindi mo ko kayang talunin bilang ikaw lang. Patay!
Parang medyo bandang huli na siya nakapagbitaw ng malalakas, no? Pero yung ibang ano niya nung ano parang wala pang masyadong ano. Tsaka wala pang direktang ano kay Poison. Ito lang nung bandang panapos. Pakinggan natin round 1 ni Poison. Ganon din yung parang ganon din nung laban namin eh. Parang nagpapainit pa lang si Zenlook ng round 1 eh. Parang ganon lang din to, no? Estilo niya, mga salawikain, kasabihan at mga kwentong alamat. Kung umasta, kala mo siya nakaimbento ng aklat. May dilubyo, maligno, elementong katapat. Kahit di niya na-inkwentro, na-ikwento niya lahat. Pues, dilubyo kung ihahatid ay siya. Tulad niyan, alam mo yon, yung isang buong, di ko alam kung 6 lines yon, no? Yung binitawan ni Poison, pero para sa kanya agad. Kumbaga yung mga elemento, para sa kanya agad yung ano ni Poison. Yung kay Zenlook kasi medyo generic nga. Yun nga, pero maganda. Medyo generic lang siya pero maganda. Ang unang nakapansin niyan nung ni-review ko yung battle ni Zenlook versus GL. Ang galing ni GL doon. Yung puro siya akoy. Yung puro ganun nga, yung puro selfie bars yung maririnig daw natin kay Zenlook. Yun nga. Nung sinabi niya yun, puta, ganun nga yung nangyari. Ako'y Panginoon ng ako'y Panginoon ng karagatan na parang si Poseidon. Parang alam mo yung mga ganun-ganun, yung halimbawa, yung ganun yung ano niya daw. Maririnig mo yung puro ako'y. Kumbaga, kahit kasi kanino pwede mong sabihin yun eh. Ano yun, selfie bars yun, yung parang inaangat mo yung sarili mo. Hindi katulad nito yung punto ni Poison 13 dito na parang masyado kang malalim, hindi mo naman hindi mo naman na-inkwentro pero naikwento mo lahat. Parang ang layo, 'di ba? Maligno, elementong katapat. Kahit di niya na-inkwentro, naikwento niya lahat. Pues, dilubyo kung ihahatid ay siya na ring manunundo. Habang hiniheli ng demonyo ang damuhong to. Paralisado at sa panaginip may nagmumulto. Bangungutang yung nahukay sa lalim ng pagtulog mo. Kaya pinasok ko ang utak mong puno ng talinhaga. Nakakabuti, subalit di nakakabuting halimbawa. Ako'y nalunod lang sa... Pinasok ko yung ano, no? Yung utak mong puno ng talinhaga. Nakakabuti. May kabuting tinira, pero di nakakabuting halimbawa. Galing. Lalim ng pagtulog mo. Kaya pinasok ko ang utak mong puno ng talinhaga. Nakakabuti, subalit di nakakabuting halimbawa. Ako'y nalunod lang sa lalim, bakit pa ako tumuloy? Puro putik ang laman dahil sa daming kumunoy. Kung ikaw si Mario Hoy, ako maglilimita. Dahil kahit may kabutechak na manliliit ka, gumagrabe daw ang yung... ina, no? Dahil kahit may kabutechak na manliliit ka. Si Mario, yung Super Mario, no? Yung pag nakakuha ng kabuti, lumalaki siya bigla, no? Pero dito, kahit may kabuti ka, manliliit ka dahil sa gagawin ko sa yung pangwawalangya. Galing. Dahil kahit may kabutechak na manliliit ka, gumagrabe daw yung sulat na kakailang bara. Pag nakakain ng hiwagang nang gagaling lang sa tae ng baka. Tang inang ano, no? Galing nung internals, no? Nang gagaling, nakakain. Munoy, kung ikaw si Mario Hoy, ako maglilimita. Dahil kahit may kabutechak na manliliit ka, gumagrabe daw yung sulat na kakailang bara. Pag nakakain ng hiwagang nang gagaling lang sa tae ng baka. Sagrado man ng pananaw, baliwala rin sa huli. Kung panlinis ng kaisipan mo'y nanggagaling sa dumi. Hindi... Kung panlinis ng kaisipan mo'y nanggagaling sa dumi. Kasi yung kabuti daw na tinitira, hindi ko alam kung totoong tumitira si Zenlook sa tae ng baka daw nakukuha, yun daw yung yun daw yung malakas yung amats. Kung panlinis ng kaisipan mo'y nanggagaling sa dumi. Hindi, kung panlinis ng kaisipan mo'y nanggagaling sa dumi. Isa kang weirdong di akma ang... Medyo nag-i-stutter si Poison, no? Suot at abubot. Bulaklak na namukadkad mo ni tuyotang talulot. Hindi lahat ng kabute ay may hiwaga na dulot. Malas mo sa dahilang may laso ng iyong napulot. Puki ng ina.
Kaya pala siya nagganyan para talagang mag ano siya no, mag anyong kabute. Yung 'di ba yung may para may mga sombrero yung ano. Galing. Malas mo dahil may laso ng yung napulot. Kumbaga napili mong kainin, may lason si Poison 13. Ngunit tuyot ang talulot, hindi lahat ng kabute ay may hiwaga na dulot. Malas mo sa dahilang may laso ng iyong napulot. Kamay ng iyong minuto at ng oras, ngayon ay nakaposas. Sabay silang umikot, maghanda ka ng matodas. Dalawang kamay saan tututok, mas lilinaw pag kinlaro. Pagtapat sa 4.20, tsak sabog ka antimano. Naghamon ng palaliman, pues mananagot yang peste. Kung mag-aamok at sasagot, masasapok yan siyempre. Bumangga siya sa pag-aakalang aarok ang leche. Kamay ng orasan mo'y hindi aabot ng 13. Putang ina mo. Kamay ng orasan mo'y di aabot ng 13. Pukin ang ina, sinarado ng ganong kalakas. Sayang no, hindi ko na-review to nung bago kami maglaban ni Zenlook no. Siguro mas nagkaroon ako ng ideya or ano no. Pero ako kasi pag bumabattle kasi ako, hindi ako masyado nagre-review ng ano ng battle ng kalaban. Kaya kung mapapansin nyo, wala akong masyadong sabi niya kay ano. Wala, ang madalas na ginagawa ko, nag-i-invento na lang ako ng mga pwede kong gawing katarantaduan. Kasi pag masyado akong tumututok sa battle ng kalaban ko, na-absorb ko lang yung na-absorb ko lang yung, hindi ako nakakakuha ng ideya Alam nyo, ang nangyayari, na-absorb ko lang yung yung galing nung kalaban ko. Kumbaga parang, tangina, galing nito Parang alam mo yun, imbis na magmukha siyang mahina sa akin, lalo siya nagmumukhang malakas dahil pinapanood ko yung battle niya. Kaya ang gagawin ko, siguro manonood ako isang battle lang. Titignan ko, yun yung kung saan siya pinakamalakas. Yun yung papanoorin ko para at least magkaroon ako ng ideya kung gaano siya kalakas pag nagharap kami. Yun lang yung madalas na ginagawa ko. Round 1, Poison 13 para sa akin, sobrang lamang si Poison 13 dito. May mga stutter siya pero hindi mo nga mararamdaman Alam mo yun, dahil sobrang lakas ng mga punchline niya, nahuhugot niya ulit. Round 1, Poison 13 para sa akin. Talagang napalaban si Zenlook kay Poison 13 dahil puta si Poison kilala natin magaling sa rhyming, kaya rin yung ganyang estilo. Matalinhaga rin si Poison. Talagang napalaban si Zenlook. Sa grupong 3GS, ikaw ang pinakamagaling. Salitang lihipi mo. Pero iba sa personal, ba't di mo questionin sarili mo? Isa ka sa pinakauna, pinakamahusay. OG dapat galawan. Pero pag silip ko sa sirkulo nyo, ba't palaging pinagtitripan ka lang ni Slakwan? Handa siyang magparaya, isa siyang tunay na kaibigan. Natural, nakikitira ka lang, nakakahiyang makipag-alitan. Kaya wag kang mag-alala, di ka matutulad sa kinamumuhian mo na tatay. Kasi siya, arkitekto. Ikaw, wala kang planong gumawa ng bahay. Lumaban sa flip-top, sunugan, pulo, motus, nakasampung battle sa isang taon. Grabe, yan ay tunay. Ganyan talaga kasi wala ka namang ibang ginagawa sa buhay. Palibhasa, nakahilata ka lang sa bahay hanggang matodas. Daig mo patindero ng relo sa sobrang dami mong oras. Palaging nasa isa buhay. Mahina ka, yan ay dehins. Pero hanggang una at ikalawang hakbang lang, pumupurol ka pagdating sa semis. Magaling lang sa umpisa ang kalidad ni Siraulo. Bayonetang sira. Nawawala talim sa dulo. Tas sasabihin may depresyon, mas mukha kang kupal mula ngayon hanggang bukas. Hipokrito, malamang kauri mo si Judas. Alam ko, ba't ka nandito? Di ka na makakalusot kay Lucas. Mga kagaya mo na lason ay nagpapanggap na lunas. Tangina, mga kagaya mong lason nagpapanggap na lunas. Kumbaga nagmamagaling ka sa mga nagmamagaling ka sa mga hindi parang ganon, parang nagpapanggap kang magaling sa iba. Katulad mong lason ay mga nagpapanggap na lunas. Si Judas! Alam ko, ba't ka nandito? Di ka na makakalusot kay Lucas. Mga kagaya mo na lason ay nagpapanggap na lunas.
Piliin man maging salbahe o magmakaawa ka loko. Pero itim man o puti ang tupa, parehas lang nilalapan ng lobo. Ang seryoso ay patas lang sa komedyante, alam mo. At dahil patag ang entablado, magpapantay ang paa mo. Nakatatlong ipi na ako kumpara sa'yo. Kawawa kami, amigo. Kakantsawan ko ang iyong bunga kahit ang pagtatanim ay di biro. Di tayo magkaantas, ikay mababa, imposible. Parang baril sa eroplano, nasa taas aking kalibre. Ayaw niya sa dalaga, yun ay nakakabalisa. Mas gusto niya sa single mom, yung may kasama ng isa. Pero di ba nakikitira ka lang ng bahay? Yun ang naisip ko, malala. Di mo nga kayang buhayin ang sarili mo, ibang tao pa kaya. Sa'yo na ang crowd. Sa'yo na ang crowd, alam na natin yan mas klaro. Mananalo ako kung ang hurado hindi babase sa reaksyon ng tao. Mas marami pa akong aral na natutunan sa'yo dito, walang hinto. Ikaw nga yung pirata, pero ako yung nakahanap ng ginto. Mawawala, mananamlay, mahihiya din na pareha. Di ka nagaganahan pang lumaban, tipang wasak ng karera. Sasabihan ko si Enigma, natanggalin ka na pagtapos ng ahon. Tandaan mo ako'y buntot ng alakdan, papatalsikin ko lang tong lason. Patay! Mas gusto ko tong round 2 niya. Bukod sa mas mahaba, mas yung presensya niya nandito na, nararamdaman ko ng gigil na siya. Nung round 1, ganun eh, nung round 1 din namin, hindi ko maramdaman si Zenlock nun. Nung round 2 ko na siya naramdaman talaga. Eto, mas malakas nung round 2 niya. Pakinggan natin round 2 ni Poison. Alam nyo bang pag inihian kanya sa dila, mamumulaklak ang salita mo? Tutubuan ka ng ideya pag tinaihan kanya sa ulo. Nilaliman para lamang mga bobo maingganyo. Sobrang lalim pati tao nagawa mong maging banyo. Umiihip tumatae ka sa tao pambihira. Kaya naman pala wala kang kaututang dila. Pero alam mo din bang sa mga referensya Wala kang kaututang dila. Ano ba yung kaututang dila? Hindi ko alam tinaka-meaning nun, no? Pero ang ano yun, parang kasabihan, kakwentuhan, o kaya kaibigang talagang masasabihan mo ng mga sikreto mo. Pero di ko alam kung yun yung pinaka-meaning talaga nun, Pero ang galing, no? Yung mga bastos na sinabi ni Zenlock, sinali ni Poison sa ano? Sinali ni Poison sa isang kasabihan din na kaututang dila. Yun, alam ko yung ang aking kaututang dila. Kakwentuhan o kaibigang matalik. kang kaututang dila. Pero alam mo din bang sa mga referensya mong maligno ako ay maaangkop? Kumuluman ng langis ng babaylan sa takot ka manlalambot. Magtawag man ng tikbalang kapre pati sigbin. Meron mang huling habilin, siya naway pakidinggin. Masakit ang salita ko, mabigat pag kinimkim. Parang rosas, ito'y dilang, pabulaklak, matinik din. Hindi sumasabay sa agos. Ito'y dilang, mabulaklak, matalim din. Tama ba? Matinik din pala. Yung dila niya daw, mabulaklak, tsaka matinik din, parang rosas. Diba yung mga masalitang mabulaklak? Tas yun, matinik din yung dila niya. Galing. Tinggin, masakit ang... Tsaka kung paano niya binato yung punchline dun sa magandang setup. salita ko, mabigat pag kinimkim. Parang rosas, ito'y dilang, pabulaklak, matinik din. Hindi sumasabay sa agos. Dahil binabago ko ang daloy. Ako si Moco Jean, naging tirahan mo bago lumaboy. O baka higad ka pa rin, nagpapanggap ka lang palahoy. Kasi kung paro-paro ka na, ba't gumagapang ka pa rin sa kahoy? Naghangad maging insekto, bunga yan ng maling tama. Pues insekto din ako, subalit bago maghinala. Pag aking pinaliwanag, masasabing mahiwaga. Munting alitap-tap na naranasang maging tala. Kaya wag masyadong matayog kung paro-paro ka lang. Salitang mabulaklak, sige sayong-sayo na yan. Pero ano't ano pa man, alam... Galing, no? Paro-paro, salitang mabulaklak, sayong-sayo na yan. Yun, paro-paro, tas bulaklak. Mga reference ni Poison. Sang maging tala, kaya wag masyadong matayog kung paro-paro ka lang. Salitang mabulaklak, sige sayong-sayo na yan. Pero ano't ano pa man,
Alam mong lamon ka dyan, ngayon alam nyo na kung bakit may paro-paro sa tiyan. Kala mo, bantog... Di ko alam, ano yun eh, reference nun. Alam ngayon alam nyo kung ba't may paro-paro sa tiyan. Ano ba yun? Bakit may paro-paro sa tiyan? Hindi ko alam kung sinong tinutukoy niya, ha? Kung sino may paro-paro sa tiyan. Kala mo, bantog ka na, pues pinaasa ka lang yata. Kinantot-kantot ng malas, ginahasa ng tadhana. Kung ako yung alamat na inatasan ng bathala, ikaw yung alamat na binabasa lang ng bata. Kanyang bukas na antala at humulas na ang tawa at humulas na ang tama. Kanyang bukas na antala at humulas na ang tama. Walang luna. Saba. Kanyang bukas na antala. Sayang, putang ina. Sayang. At humulas na ang tama, laking bulas man ay todas pag nang dugas at nang daya, walang lunas pag nang hawa, ako'y hudas mga yawa, pag bumutas walang kupas itong Lucas nyo kawawa! Sayang, mas malakas sana yung kung di niya na ano, no? Hindi siya nag-stumble. Lucas, ganun ba? Yung taglay mong alindog, may tugmaan ka at lalim, yung punto alindon. Ano Lucas, ganun ba? Kadaliyang matimbog, bilang lang ang nagsabing galing nun. At yun ay ang mga taong hindi kayang gawin yun. Nga, sabi ko lang, ginagawa rin ni Poison, kayang gawin din ni Poison yung ginagawa ni Lucas. Kaya hindi daw siya nagagalingan doon. Bilang lang ang nagsabing galing nun, yung mga hindi kayang gawin yun. Round 2! Kahit maraming punchline na lumusot dito si Poison dahil may... sayang no, namatay yung momentum niya dun sa ano, stumble siya. Siguro bibigay ko tong round 2 kay Zendlook. Pwede ko to itable pero dahil yun nga, stumble siya. At maganda rin yung performance ni Zendlook sa round 2 para sa akin Zendlook. Round 1 Poison, round 2 Zendlook. Dinab na oh. Tsaka alam mo yun, kumbaga, nakasira pa na kaya mong gawin yun, kaso nga lang nagkamali ka, no? Hindi mo nagawa ng malinis. Sayang yun. Tapos, si Zendlook, ano niya yun technique niya yun, yung mga ganong tugmaan, no? Yung mga ganong pag-ano ng tugma. Technique ni Zendlook yun, tas ginawa ni Poison, kaso hindi niya na buo ng maayos. Malaking puntos yun para sa akin. Pakinggan natin round 3. Ito, simpleng tanong lang. Sa kuryosidad ko nasilip. Ilang beses mo lang ba sa buhay mo nagamit ang iyong isip? Imbalido na yata ang utak at talino ni Ponggok. Parang namatay na bulkan, hindi na aktibo ang tuktok. Pinersonal ni Akata, tinodas ni Zaki yan ang storya. Sinigundahan ni Elvis, tapos lakwan at luksurya. Pako na lang sa kabaong itong labang to aray. Bukas yata ang aking ikatlong mata. Kasi itong kausap ko matagal ng patay. Minamak niya si Batas pero sablay. Nakakahiya sa mga tao. Kung gusto mong gayahin ng Panginoon, pwede namang sa krus kita ipako. Umuuri na yung mukha galing, mo. no? Talagang gusto mong gayahin yung Panginoon, pwede namang sa krus kita ipako. Gandang halimbawa nun. Gusto mong gayahin ng Panginoon, pwede namang sa krus kita ipako. Umuuri na yung mukha mo, humahango na sa kanila. Pag sinundan ang bakas mo, bakat ang sapatos ng iba. Ano mang tayo-tayo talinghaga ang aalalay. Anong magagawa ko kung sa personalan at bastusan ka nasanay? Ako na narsisistik at mayabang. Ako nangit sa puwera. Kaya ako nagbubuhat ng bangko dahil aalis na ako sa lamesa. Pagdating sa simpleng tao ay wala ka pa rin sinabi. Di lang anghel pero pang demonyo ang mensahe. Akin ang panalo. Buwaya na kung buwaya. Di ako nakikinig kay Moira. Di ako marunong magpaubaya. Gigil na aliwin at baliwin ng mga bata. Ironic lang, no, na sinabi niya hindi siya nakikinig kay Moira. Di ako mahilig magpaubaya. Pero kanta ni Moira kasi yun. Ibig sabihin, pinakinggan niya rin yung paubaya, no. Kasi sinabi niya, sana, mas okay siguro yung, pasensya ka na, hindi ako si Moira. Di ako marunong magpaubaya. Sana ganun, no? Mas okay yung pakiramdam ko lang, opinion ko lang.
Mas maganda siguro yung pasensya ka na, di ako katulad ni Moira na marunong magpaubaya. Mas okay siguro yun. Kaysa doon sa di ako nakikinig kay Moira, di ako marunong. Ano yan? Kung buhaya, di ako nakikinig kay Moira, di ako marunong magpaubaya. Di ako nakikinig kay Moira, di ako marunong magpaubaya. Pwedeng dalawang meaning din, no? Hindi siya nakikinig na, hindi siya sumusunod kay Moira. Pwedeng yun din. Hindi ako marunong magpaubaya. Hindi siya sumusunod. Hindi ako gagaya kay Moira. Pero kasi yung ganun nga, yung hindi siya nakikinig, parang, yun kasi yung parang dating agad sa akin eh. Mas maganda siguro yung, parang, yun, hindi ako katulad ni Moira. Hindi ako marunong magpaubaya. Mas maganda yun para sa akin. Opinion lang. Gigil na aliwin at baliwin ng mga bata. Tingnan nyo, kaya nagmukhang jokes. May mga ibang tumawa. Buwaya na kung buwaya. Di ako nakikinig kay Moira, di ako marunong magpaubaya. Gigil na aliwin at baliwin ng mga bata. Iniwan at nilisan ng piging ng mga tala. Pikit mataimtim at salingin ng pagpapala. Titigan ng pag-asa ba't sinilaban na ata ng hinirang na makata. Ba't sinilaban na ata ng hinirang na makata. Isip ay malaya, itim at Stumble din siya, no? Ba't sinilaban na ata ng hinirang na makata. Isip ay malaya, itim at madilim mga bituin at may sinilang na bathala. Dinggin katahimikan na gambala ang libingan ng binhi at alaala. Pilit na pagdilig ang paghiling ay naantala. Bikti ka kadabara pag-igihan ng talata. Bibig walang bahala. Dinggin man at hingin walang diin pagkat hindi na mapigilan ng tadhana. Galing. Paghiling ay naantala, bikti ka kadabara, pag-igihan ng talata, bibig walang bahala, dinggin man at hingin, walang diin, pagkat hindi na mapigilan ng tadhana. Tangina mo! Solid yun! Ganon yun. No? Tapos bilang ako, ganun yun, ha? Parang di ka nagkakamali. Galing! Bahala, dinggin man at hingin, walang diin, pagkat hindi na mapigilan ng tadhana. Ganon yun. Tumatawa daw ako mag-isa. Pagkausap ko ang sarili ko. Paano hindi ako tatawa? Pumasok ka sa isip ko. Ano ang nais mong Lakas, tunog? paano hindi ako matatawa? Pumasok ka sa isip ko. Dapat ka magnilay ng husto. Anong silbi ng boses mo dito sa maingay na mundo? Sa laban mo kay Akata, tinira mo mga gumagamit ng damo. Pero sa itsura mong ganyan, mas mukha kang tulak ng ano. Sana ma-set up ka ng pulis, pagbintangan hanggang mahuli. Tapos pag nakakulong ka na, doon lang kami maniniwala na ikaw ang susunod na luni. Pag nakakulong ka na, doon kami maniniwalang ikaw ang sunod. Lakas na itong round 3 ni Zendlock, putang ina. Kulong ka na, doon lang kami maniniwala na ikaw ang susunod na luni. Maligayang pagdating sa hinaharap. Sa paglalakbay mo mula kahapon, ako ang hindi mo maganda na araw, di ka nagaganahan pang bumangon. Napaagang yung pagre-retiro, di ka naaabot sa paglaon. Ako ang lasinggero, ikaw ang alak. Tumba sa akin tong lason. Patay! Puta, pinakamalakas na round yun ni Zendlock, no? Ganto rin yung laban namin eh. Round 1, hindi talaga ni Zendlock yun. Tapos round 2, doon na nakuha ulit ni Zendlock yung ano niya, momentum niya. Hanggang round 3 doon. Ano siya. Pahinga natin round 3 ni Poison. Pag nag-rap siya halos hanggang mapaos. Maripos ang umabot ng 22 daw anyos. Nakalaban ni Apok paro-paro daw tapos tinapakan lang ng caterpillar niyang sapatos. Caterpillar niyang sapatos. Ano ba yun? Brand ba yun? Caterpillar? Tinapakan lang ng caterpillar niyang sapatos. Kaya si Marco Lacson naging Apok Carbon. San Telmong Pyromaniac pag nag-rap to arson. Pero kung nais mo ay lalim ngayong ahon, isdang oro ka lang na lumaban kay Poseidon. Siya daw may hawak ng sulo, hoy nakaririndi na. Paulit-ulit sinasabi nakaiirita. Ang ina mga rhyming ni Poison, no? Nakaririndi na, nakaiirita. Hindi na.
Paulit-ulit sinasabi nakaiirita. Laging may hawak na sulo, nakakagigil, di ba? Paro-paro ka lamang dati, ngayon liberty na. Habang buhay niya nang itataas kanyang kamao. Liberty, kaya naman pala nakakabato. Labis na admirasyon sa sarili niya nako. Ngayon sisihin mo sarili mo sa kakaako. Sa salitang puro ako, yung linya niya nabubuo. Yun nga, napuna rin ni Poison yun, no? Yung ako, madalas puro ako. Galing ka sa hinaharap at ngayon ka nang gugulo. Sapagkat parang si Doraemon lamang ang damuhong to. Kasi pusi ka na nga, ang laki pa ng ulo mo. Kasi pusi ka na nga, ang laki pa ng ulo mo. Laging apoy bukang bibig, putang ina, shabu pa. Ngayon nasan na yung liyab ng yung apoy, ano na? Pag ako nagpasiklap, di lang durog, abo ka. Parang si Reka yung apoy ko may dragon, walo pa. Kaya dadala kang dugo ng tulad mo. Tangina talaga ni Poison mag-rhyme, walang ya. Kayong apoy ko may dragon, walo pa. Kaya dadala kang dugo ng tulad mong lunatiko. Magiging pula ang buwan, ito'y lalo na sa sangre mo. Binubuhos mo ang lahat, maging malawak lang ang baso. Talaga ba? May eksplanasyon ba yan ng agham? Pag ako nagbuhos ng lahat, puta, aapaw ang dam. Yung lason ko mahina lang, parang kagat ng langgam. Pero ngayong patay ka na, yun ay hindi naramdam. Ang ikli nung kay Poison, no? Ang ikli nung kay Poison. Tapos medyo mahaba yung kay Zendlook. Ano naging boto rito? Round 1 para sa akin, Poison. Round 2, Zendlook. Round 3 para sa akin, Zendlook din eh. 2 and 3 para sa akin, Zendlook ah. Pero hindi ko alam kung anong boto rito, no? Hindi ko alam kung sino nanalo rito. Check natin. Zendlook versus Poison 13. Mag-iayos 1 beses para sa kanilang pareho. Ang boto ng urado, 5-0. Mag-iay tayo lahat para kay Poison 13. Poison 13 panalo. Iba kasi pag live talaga, iba yung live. Nga, lagi nating sinasabi yun, iba yung live. Pero sige, pakinggan natin kung ano naging boto nila. Love you, anak. Siguro nung live talaga iba yung impact. Love you, Ani. Happy birthday. Yo, isa ako sa bumoto kay Poison 13. Congrats sa kanilang dalawa, sobrang solid na laban. Bale, para sa akin lahat ng round binigay ko kay Poison 13. Malakas din yung round ni Siguro yun nga, siguro ang nasilip nila dito ay yung hindi siguro direktang kay Poison yung bato ni ni Zendlook, no. Tapos yung yun nga yung mga selfie bars. Ni Zendlook pero kada round na ni Poison 13 para sa akin parang nababawi na yun. Ang style kasi ni Poison 13 kilala siya sa multi, tapos si Zendlook sa mga terms niya, sa mga salita, mga malalalim. So parehas din ang ginawa yung style na yon. Si Zendlook nag-multi siya ng mahaba, kanina nag-set up siya ng mahabang skin. Sobrang solid, ganda ng multi, pero hindi lang ako na-satisfy masyado dun sa punchline. Sobrang hindi lang siya parang... Bumase talaga sila rito sa dami ng punchline, no? Iba-iba rin talaga eh. Siguro ako, ang binagbasihan ko na lang dito yung linis ng performance ni Zendlook. Siguro, ganun lang din siguro yung sa akin. Sobrang ganun ka-intense kasi parang ano yun eh, parang sa akin mahalaga yung angulo na yun. Kasi tatapatan niya yung style ni Poison. Nakatulad naman ng ginawa niya, nagumamit siya ng mga malalalim na salita, mga mabubulaklak, ginamit niya. Kumbaga, pinasok ni Poison yung mundo ni Zendlook at nagawa ni Poison ng maganda. Kumbaga, sana pinasok din ni... Siguro si Zendlook. Pero magkakaiba talaga ng Pero sa akin, ito sa replay, Zendlook. Pero siguro nung live, yan nga. Mga terms, mga salita, mga choices of words ni Zendlook, madalas para sa akin na naging effective yun. Tsaka si Poison 13 talaga para sa akin, isa siya sa
pinakamagaling gumawa ng mga line ender. So para siyang pelikula eh. Doon siya gumawa ng ano, para siyang dialogue sa pelikula pag gumagawa siya ng mga pang last line niya sa round niya. Kaya para sa akin, galing yun. Poison 13, props pa rin kay Saint Luke. Yo, crazy mix nga pala. Yun, all 3 rounds pala kay Kuya Bray, no? Si Poison. Pero yun, siguro nung live nga, may ganun talaga. Yun, hanggang dito na mga pare ko, hanggang sa muli. Peace out!